Okay guys, kamusta po? Ako si Leo at nanonood kayo ng News Unfiltered. Okay, so let's watch a video galing po sa Senate Impeachment Court ay kung saan pinag-usapan po dito yung activities na sinabmit ng Office of the Vice President nung ginamit po nila yung confidential funds. Remember, ang confidential funds po ay ginagamit lang sa mga information gathering at surveillance. So, while napapanood nyo po itong video natin, pwede nyo tanungin yung sarili nyo pag nakita nyo po yung mga activities na iprinisinta po dito sa screen natin at sinabit nito. Remember, sinabit ng opisina ni Vice President itong mga activities sa COA kung anong ginawa nila doon sa confidential funds. Tanungin yung sarili nyo, karapat dapat ba, naaangkop ba yung paggamit ng confidential funds dito sa mga activities at pasok ba, okay, sa confidential funds. Yan. Kasi nga, ang dami nagsasabi na ginamit ng maayos. Itinulong nga yung gamot. Hindi pwede yon. Okay? Information gathering at surveillance. Okay? At may mga panukala po sa joint circular na bawal gamitin sa mga iba't ibang aktibidad. So, let's watch this, okay? And kayong maghuhusga kung si Sara ba ay gumastos ng tama o hindi. Is flash on the screen. Tell us, Madam Witness, ano ang significance nitong mga list ng activities na sinabmit ng Office of the Vice President sa kanyang letter response? Anong ibig sabihin nun? List of activities. Ito po ay naging attachment nila as documents evidencing success of information gathering and or surveillance activities po na required po kapag nagkakaroon ng payment of rewards. Anong period covered itong list of activities? December 13 to 31, 2022 po. And what ang observation, itong activities na nakalagay dyan ay prior to the receipt of the Office of the Vice President of its confidential fund. Ito ba ay kino-confirm mo? Yes po, kasi yung cash advance po for 2022 po is for the period December 21 to 31, 2022. At kailan na tinanggap ang cash advance? December 21 po ang start. Okay. Hindi ba ang ibig sabihin ng liquidation report, sinasabi mo kung ano yung mga pinaggamitan mo ng cash advance? Tama ba yan? Opo, tama po. Okay. And sa palagay mo, compliant ba to? Kasi post-audit compliance ba ito? Based po sa Basta- document, Yeah. based po sa document na to, hindi po napakita dito na yung proof of success of the information gathering at may mga activities din po dito na from December 13, 15, 17, 18 na hindi po sakop dun sa period of utilization ng cash advance which is for December 21, 31, 2022. So you mentioned a joint circular? Meron ka bang anong pinagbasihan? By the way, guys, kung kita niyo po sa screen, ito yung Cebu Satellite Office. May mga places, Cebu, Bohol, Siquijor, Bacolod, Panay, Negros Island, Satellite Office, Surigao, Caraga State. Tapos, may mga tupad, ano pa, Coordination LGU, meeting with DTI Cebu, meeting with Partner Hospital in Bacolod City. Ano ba to? Ito ba'y surveillance ba at to prevent yung mga terorista daw? Parang labo, no? Puro mga
civilian activities yung nung ginamit yung pera. mo kung bakit violation ito? Under po kasi sa Joint Circular 2015-01, kapag po ginamit ang confidential fund sa payment of rewards, subject po ito sa 3 conditions. Ano yung mga condition na yan? First po, it should be approved by the head of agency. Pangalawa po, it should be supported with documents evidencing success of the information gathering and or surveillance activities on account of the information given by the informer. And yung last po is, it should be directly related sa confidential activities ng agency po. Okay, so ano dyan sa requirements ang sinasabi mo hindi sinunod ng Office of the Vice President? Ito po kasing listahan na to sinabit nila as proof of success of information gathering to support the payment of rewards. Pero based po sa documents na to, hindi po namin nakita yung particular accomplishment. Okay. Oh, klaro, di ba? Oh, kung ano po mismo nagsabi na walang any supporting document na nag-success yung kanilang confidential na ginagawa. Okay. Nakalagay sa dokumento, examples ng activities ng Office of the Vice President for the confidential funds. Pakibasa nga for the record, no? Kasi tama ba yung basa namin, may tree planting, gift giving. Please read for the record, Madam Witness. Ano Saan yung yung tree sinasabing pinaggamitan ng confidential? O yan o, December 26, Christmas activity. SPED students, Davao City. Wow, ang galing no? Coordination meeting with Task Force Davao City. Aba, okay. Christmas activity, ano ito? Exploration meeting? Tindi no? Okay. Knights of Rizal, Department of Education. Tapos Christmas activity, December 26 sa Dagupan. Meeting with the Partner Hospital Dagupan. Okay. Tacloban. Tree planting. Antindi. O siguro may confidential activity yung pagtanim ng puno. O kung sa Christmas party daw, eh dapat sigurado yung yung handa para hindi magbulyaso. 'Di ba? Kasi kung merong target ng Christmas party eh hindi na matutuloy yung yung Christmas party, 'di ba? Dapat bantayan talaga. Yan siguro yung dahilan. Ano? Sige. funds. Dito po sa December 13, 2022, Department of Education 2022 Partners Appreciation Night in Mandaluyong City, Metro Manila. December 15 night. Sandali. Appreciation night. Ano yan? Opo. Sa pagkaintindi mo, confidential activity ba yan? O nasa listahan ba yan Your Honor. ng confidential activities base sa joint circular? Based po dun sa enumeration kung saan gagamitin ang confidential fund, hindi po ito nakasama doon. Basahin mo pa yung iba. So hindi. Ano pa yung iba? December 15, 2022, Knights of Rizal Supreme Council, 60th year of the Institute in Baguio City, Youth Campaign on Patriotism. Meron din po Compliant ba to sa listahan? based po sa joint circular, hindi po ito nakasama dun sa mga activities Yan. po under 4.8 kung saan pwedeng gamitin ang confidential fund. Basahin mo nga lahat ng activities na yan for the record at sabihin mo kung compliant ito. Kung ito ba mga activities ay pinapayagan bilang liquidation ng confidential funds. Meron po dito December 17, 2022, Christmas activity in Happy Land, Tondo, Manila. Christmas activity and exploration meeting of Extension Office Barangay 101 in Di ba kung mga bago mag-Christmas Christmas Eve, yung mga Pilipino po sa mga different sa mga schools o sa company o sa gobyerno, usually before the new Christmas Eve, di ba? Parang nagmamatcha. So kumbaga, ginamit yung yung pondo para sa Christmas activity.
Masarap siguro yung ulam ng mga nag-Christmas activity do'n, 'no? Tondo, Manila. Consultation with barangay chairman ng Manila in Manila. Pasasalamat and update meeting TODA in Barangay Batasan Hills, Quezon City. May mga activity po dito na pasasalamat, coordination meeting, may mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, Oh, medical wheelchair? mission, Oh, at medical iba pong mission. activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President. Sa joint circular na minention mo, Ito na. can you remind us, ano ba talaga ang definition ng confidential funds? Ang confidential fund po, ito po yung lump sum amount na nasa General Appropriations Act na gagamitin po for confidential activities po ng isang ahensya. At itong binasa mo, tree planting, Christmas, napakadaming Christmas party, napakadaming award ceremony. Yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds? Hindi. Hindi po. Hindi po. With the indulgence of Your counsel, Honor, please. with the indulgence of counsel, Ms. Eileen, maliban sa hindi pinapayagan o pasok sa pwedeng paggastusan ng confidential fund, yung mga binasa po ninyo, Ayan. Confidential funds refer to the lump sum amount provided as such in GAA and NGAs in appropriation of coordinates for LGUs and the CBOs, GOCs for confidential expenses. So hindi po pasok yung mga activities na yon. Imagine niyo tree planting, wheelchair, gift check, ano pa, parang gift check yung narinig ko. Meron pang Christmas activity, Christmas party, ang dami. Paldo naman yung nung panahon ng 2022 na pagpasok pa lang ni Sara Duterte, merong mga Christmas activity, di ba? Na ginamit yung confidential funds. Okay. Sige, pakinggan natin yung kay Cheese. yung gastos ay ginawa rin bago na encash yung cheque. Kung based po sa document na ito, meron po kasing activities dito na from December 13 to 18 na hindi po sakop dun sa period of utilization based Apo, sa so accomplishment labas doon. report. Labas Opo. doon. So hindi posibleng gamitin yung perang na-release ng 21 para i-reimburse yun, kung tama man yung pinagastusan. Yes po, kasi under the joint circular po, meron pong portion doon na hindi po pwedeng gamitin for reimbursement yung pondo ng So confidential. prospectively lang. So yung mga activities na pwede lang ay 21 to 31. Opo, tama po. You may proceed, counsel. Dahil dito sa sinabi mong violation, wala sa period, no? Yung as observed by the Honorable Presiding Officer. At dahil wala naman sa listahan sa joint circular kung saan pwedeng gamitin ang confidential funds, ano ang ginawa mo after that, if any? After po evaluating the response ng OBP at saka po yung mga attachments neto, ako po ay nag-draft ng notice of disallowance at isinabit ko po ito sa aking division chief for her review. Oh, yun ang balita. Merong balita na I think 75 or 300 plus na disallow, notice of disallowance. So yun ang sign na si Sara Duterte mismo ay hindi niya po ginamit ng maayos, not well documented, at may violation doon sa joint circular na hindi naaayon sa mga rules, okay, sa joint circular. So, pakinggan natin. If I will show you, pag pinakita sa iyo ang isang notice of disallowance for purposes of the record, Your Honor, this has been pre-marked as Exhibit P-1-13-C. Would you be able to identify it? Opo. Showing to you, Attorney De La Cruz will show it to you. Please go over this document and tell us if the relationship of this document to the notice of disallowance you have mentioned. And again, we are seeking permission to flash it for easy reference on screen. Okay, yan ang document.
Opo, yun po yung same copy ng Notice of Disallowance na inisyu namin sa Office of the Vice President. Please look, Counsel, please look at this notice of disallowance. There is a signature there. On top of the name Nilda B. Plaras. Kanino pong signature ito? Si Assistant Commissioner Nilda Plaras po ang officer in charge ng ICFAO nung ma-issue po ang dokumento na ito. Anong ibig sabihin pag pinirmahan ng isang assistant commissioner ang isang notice of disallowance na drinaft mo? Ito po is for release na po sa na-approve po niya kung ang laman nito at for release na po ito sa agency. For release ng agency. Okay. Tell us, Madam Witness, itong notice of disallowance ng COA ICFAO, yung recommendation mo, at yung inapprove ng Assistant Commissioner for release, magkano? Magkano ang disallowed ng COA ICFAO? Ang disallowance po is 73,287,000. Ano naman ang basis ng disallowance na to? Ang disallowance po na to, binubuo po ito ng first, yung payment of rewards in the total amount of 69,787,000. Before you proceed, Your Honor, please, this is being flashed on the screen. This is the first page of Exhibit P-1-13-C, which is the notice of disallowance identified by this witness. First page dyan, Madam Witness, ano ang breakdown or basihan ng iyong notice of disallowance? Yung 73,287,000, ang bumubuo po dito is yung payment for rewards amounting to 69,787,000 plus yung 3.5 million for payments for tables and chairs, desktop computers, and printers po. Aba, Dalawa ang okay. amount na naka-indicate dyan. Bakit dalawang amount? Paki-explain. Ito po ba yung sa number 1 na yung 69,587 at yung sa... In number one, in item number one, if you can check your document on the screen, item number one sa notice of disallowance, dalawa ang amount na nakastate. Isa, By the way guys, gusto ko sanang hanapin yung kung sino yung liable or accountable dito. At na-mention po ng witness na yung nag-signature, which is Sara Duterte, hindi yung disbursement officer. Si Sara Duterte mismo, kasi nga meron siyang pag-signature sa pag-release ng pera na yon o yung pagbayad sa informer. Okay? At napatunayan yan. At you can look it up online. Kaso mahaba, so it will take us time to look back. Now, ano yung sinabi ni Michael Powa dito sa mga Christmas party? Okay, dito mawiwingdang kayo sa sagot niya. Sige, panoorin natin daw galing sa GMA. Paliwanag lang dun sa mga confidential funds na napunto umano sa Christmas party, tree planting, and Hindi naman po again, I don't want to get into the merits, pero may tanong kanina, so I'll just do the factual thing, no? Kasi, syempre, iba yung depensa namin. Pero may tanong din kanina ang ating presiding officer kung yung pondo ba ay ginamit dun sa event mismo or dun sa mga operations para maging successful or secure yung event. At nasagot naman ng ating testigo na yung COA witness kanina, si Ma'am Del Campo, no, na ang pagkakaintindi niya is ginamit yon not for those events. Kumbaga hindi yung confidential funds yung ginamit para sa event na yun, pero for those activities to maintain or prepare, or not prepare, but to secure those events. No? Yun naman. And in proper time, we'll have to address that also para makita din kung ano talaga yung ano ba talaga ang paggamit ng confidential funds at ano yung saklaw ng pinaggamit. Siguro si Michael Powa, nanginginig na to sa sa takot siguro o sa kung anong isasagot niya sa media.
Imagine niyo isi-secure yung area para magawa yung tree planting, Christmas activity, Christmas party, tapos yung pagbigay ng chairs. Gano'n ba 'yun? Eh, wala namang surveillance o anything na magpapatunay na na yung confidential activity ang ginawa doon sa mga activities na 'yon. So dito pa lang, klarong-klaro dapat alam ng mga Pilipino na itong paggamit nila ay hindi po nararapat. Dapat sumusunod ka, 'di ba? 'Yun ang sinasabi ng mga tao eh. Sumunod sa batas. Okay? Kung meron wala ka namang kasalanan, harapin mo. Ito na. Itong mga ebidensya po nagpapatunay na yung paggamit nila ay hindi tama. Ayon mismo sa COA. Hindi yan ang galing sa House of Representative, okay? Hindi yan galing sa mga kalaban ng mga Duterte, sa COA mismo. So doon pa lang, dapat i-convict itong si Sara Duterte. Klarong-klaro na. Clear as the blue sky. Ika nga. Okay, so salamat po guys sa panonood. Ako po si Leo. At kung meron po yung comments, suggestions sa ating video, paki-comment po sa comment section. And please hit the like and subscribe button. Again guys, salamat sa panonood. At you're watching News Listener. So, yes, see you po sa susunod na video. Thank you.